Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung palagi kang nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa Ipijis Batang Quiapo. Tanggol, naguguluhan. Itong si Marcelo naman ay tila masayang masaya dahil sa biglaang pagdating nila Primo kasama si Amanda, Mang Berting Turco, Bin at itong si Eric. Sabay sabi ni Primo na hindi daw sila umano humiwalay kay Tanggol. Nakikiusap ng todo itong si Primo na tanggapin silang muli at sana papayag si Tanggol. Pagpasensyahan nga daw ni Tanggol itong si Amanda, ngunit ayon kay Tanggol, hindi nga daw siya umano ang masusunod. Magtanong nga daw umano sila kay Marcelo kung papayag ba ito, sapagkat kailangan nga daw umano nila ng taong pwedeng pagkakatiwalaan, dahil itong si Amanda ay nagdadalawang isip ito at tila walang tiwala kay Tanggol. Sinabi pa nga mismo nitong si Marcelo dahil siya nga lang daw umano ang bukod tanging nagtiwala kay Tanggol, kaya pinupursige niya ito na kayang-kaya ni Tanggol na magpapayaman ng todo. Hayaan na nga lang daw sana nila sila Primo at Amanda dahil sila nga daw umano ang unang tao na walang tiwala sa kakayahan ni Tanggol. Pero sa pagkakataong ito, sinisigurado ng todo ni Marcelo sila Primo at Amanda kung buo na ba ang kanilang desisyon. Baka pagdating sa bandang dulo sila ay magsisisi dahil paparating na nga daw umano si Senyor Facundo. Pinapadesisyon ng todo ni Marcelo sila Primo at Amanda. Ayon kay Marcelo, pag-iisipan nga daw umano nila ng mabuti, pero siguraduhin nga daw umano nila Primo na kung sakaling hindi sasali sila Primo sa grupo ni Marcelo ay wag silang magtangkang kalabanin sila Marcelo, dahil pagsisihan ng todo nila Primo at Amanda dahil paulit-ulit sinabi ni Marcelo na pipitsugin ang kanilang grupo sapagkat iilan lamang sila, bilang lang sa mga daliri ng isang kamay ang kinabibilangan sa grupo nitong si Primo. Tahimik si Primo sa ngayon at kinausap niya itong si Amanda kung sigurado na ba itong si Amanda. Baka pagdating ng bandang dulo ay tatalakan niya naman itong si Tanggol, sapagkat nangangako na nga itong si Tanggol na sa pagkakataong ito hindi na nga daw siya umano sasablay lahat ng kanyang lakad, ay ipapaalam niya. Wala na nga naman daw umano siyang importanteng lakad na siya lamang mag-isa, sapagkat wala na si Bubbles, wala na rin si Mayor Silso, lalong lalo na itong si Mukang. Magpupokus na daw si Tanggol sa ngayon ayon sa kanya sa kanyang pagyaman ng todo. Ngunit biglangang nagsalita itong si Amanda. Papagalitan niya pa sana itong ating bidang si Tanggol, pero bigla ring binara ni Primo na kailangan kalimutan na nga daw umano ni Amanda ang lahat ng ginawa
ni Tanggol na mga kasalanan. Sa pagkakataong ito, nangangako naman daw ang bata na hindi na mauulit at hindi sila pababayaan. Lahat ng mga lakad ni Tanggol ay alam nila at sisiguraduhin nga daw ni Tanggol na sila ay hindi mapapahamak. Kaya itong si Amanda, tumahimik ito, basta isa lang ang kanyang masasabi. Kailangan niya ng taong pwedeng mapagkakatiwalaan, yung hindi mapapahamak ang kanilang mga sarili, sapagkat kahit papano ay may pangarap pa nga daw man itong si Amanda para sa future ng kanilang dalawa nitong si Primo. Kaya ayun kay Tanggol, masusunod nga daw, magpupukus nga daw silang lahat sa ngayon kung paano sila yumaman ng todo. Kailangan nga daw umano nilang magtutulong-tulungan. Ayun kay Tanggol, lahat ng kaibigan ni Tanggol galing sa kulungan ay suportado itong ating bida, dahil ayun kay Inting, nasa likuran nga daw umano sila lagi kay Tanggol kung ano ang plano, kung ikakabuti upang ikakayaman nila ng todo ay susunod at gagawin nila, at talaga namang gampanan nila ang kanilang mga trabaho. Dumating si Senyor Pakundo, pero nagulat silang lahat dahil ang kanilang unang misyon na maaari nilang gagawin ay isa pala itong sindikato. Manghuhold up sila ng mga malalaking negosyo. Isa na nga roon ang mayamang bangko, kung saan ay hindi lang pira ang kanilang kukunin, pati na rin mga alahas, upang isang lakad ay yayaman silang lahat. Lahat nga daw ng mapapakinabangan talagang kunin daw ayon kay Senyor Pakundo, dahil kung makalikom nga daw umano sila ng limpak-limpak na salapi ay titigil sila, dahil ipapatuloy nila yung plano nila nitong si Marcelo na magtayo ng sariling drug lab. Kaya sa pagkakataong ito ay sumunod sila Tanggol. Dito nakakuha sila Tanggol ng mamahaling alahas bukod sa pira. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi na nauulit ang kanilang panghuhold up, dahil talagang bigla silang yumaman. Magandang parte ang napunta sa kanila Tanggol. Kaya napasabi itong si Marcelo na itong kanilang trabaho ay hindi pipidyugin, hindi barya-barya lamang, hindi kagaya doon sa Quiapo na ang kanilang kinikita ay barya-barya lamang, sapagkat dito ay isang lakad, milyon-milyon kagad ang kanilang mapaparti. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hindi rin nagsisisi si Tanggol. Kaya naman si Tanggol sa ngayon ay isa na ito sa mga hinahabol ng mga alagad ng batas upang ito ay hulihin at ipakulong, sapagkat nakita lang naman ang mukha ni Tanggol sa CCTV na siya ang pasimuno sa mga gawaing ito. Pero abangan natin, dahil matinding bakbakan na naman ang ating mapapanood, dahil itong si Ramon at itong si Marites ay tuluyan na nga itong nagsasama. Pasalamat ng todo itong si Marites kay Ramon, dahil iniligtas ni Ramon ang kanyang buhay. Nung una, tinutukan ni Ramon itong si Marites ng baril, pero nung nagpapakilala itong si Marites na siya nga daw umano si Marites ng Quiapo, asawa ni Rigor Di Magiba, at anak nga daw umano nila itong si Tanggol na anak rin ni Ramon Montenegro, dahil nakilala lang naman ni Marites itong si Ramon. Kaya sa pagkakataong ito ay sinisikap ni Ramon na maisalba niya ang buhay ng nanay ng kanyang anak na si Tanggol. Sa pagkakataong ito ay matagumpay namang naiwasan at natakasan nila Ramon Montenegro at Marites ang hanay ni Lucio at Troy, pati na rin dito
kay Olga. Kaya naman sa pagkakataong ito ay gulat na gulat itong si David dahil habang naglalakad itong si Ramon at Marites, biglang nakita ni David na kasama ni Ramon Montenegro ang kanyang nanay na si Marites, ngunit biglang nakita ni Marites ang kanyang anak na si David. Napapasigaw ngayon itong si Marites kay Ramon Montenegro. Ano nga daw umano ang ginagawa ni David dito sa pamamahay ni Ramon? Kaya itong si David ay talaga namang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Tumakbo ito nang matulin sa kanyang sobrang takot. Nanginginig ang tuhod pati labi nitong si David ay nanginginig dahil sinabi lang naman ni Ramon Montenegro dito kay Marites kung sigurado ba daw umano siya na ito ay hindi si Tanggol o Jesus Nazareno, ito ay si David. Oo nga daw ayon kay Marites, at hindi nga daw umano nila ito ay kanilang anak dahil si Tanggol nga daw umano ang kanilang anak. Kaya si David dahil takot na takot ito, tuluyang tumakbo. Agad hinabol ni Ramon Montenegro, bitbit ang kanyang baril. Habang hinahabol nitong si Ramon itong si David, napapasabi lang naman itong si Ramon Montenegro na wag na nga daw umanong tumakbo itong si David sapagkat huling-huli na ito ang kaniyang kalukuhan. Si Marites ay humabol rin ito sumunod kay Ramon. Don Julio na panganganang todo pinagmamasdan itong si Marites, Ramon at David kung saan ay tila parang nasisiraan ng bait dahil naghahabulan sa kanilang mansyon. Si Olga ay napapanganga, gulat na gulat sa kanyang nakita dahil gigil si Ramon na mahuli itong si David dahil talagang papaslangin niya ito. Habang tumatakbo itong si Ramon, nakabuntot naman itong si Marites at sinasabi na kawawa nga daw umano sila Ramon at lalong lalo na ang mga Montenegro dahil niluluko nga daw umano sila ng anak ni Marites na napakahudas kung saan ay magkasing ugali ni Rigordy Magiba sapagkat hindi nga daw umano nila anak ito. Ito nga daw ay si David. Kaya itong si Ramon ay mas lalong nagalit dahil pinahirapan pa siya ng todo. Habang itong si Olga biglang nakita nitong si Marites, kaya dito niya masasabi, nandito ka na pala, Bing. At dito magulat na naman itong si Ramon Montenegro dahil bigla niya namang narinig ang Bing sapagkat ito ay si Olga. Talaga namang mabubuko na ang kanilang matinding kalukuhan nitong si David at Olga. Walang takas itong dalawang ito. Talaga namang huling-huli na ang kanilang kalukuhan dahil dito kay Marites sila ay mabubuko sapagkat itong si Don Julio ay hindi rin ito makapaniwala dahil sa pagkakataong ito ay hindi inaasahan nitong si Don Julio na magawa ni Olga na lukuhin sila at ipasok sa sariling bulsa ni Olga sapagkat ang ipinakilala ni Olga bilang anak ni Ramon Montenegro, ito pala ay isang kalukuhan lamang dahil hindi niya pala ito anak. Buti na lang nandito ang honeybee nitong si Ramon Montenegro na si Marites at makapagsabi ng mga katotohanan at ito rin ang dahilan kung bakit malalaman ni Ramon Montenegro ang kanilang mga planong napakasikreto.